Habang busy ang San Miguel dito sa pagpe-prepare para sa Game 2, maraming naniniwala na baka meron silang pahabol na trade na gawin ngayon. At ayon dito sa mga reports, bukod dito sa pagkuha ng Raynor siya dito kay Stanley Pringle, baka ang susunod naman na gagalaw ay itong SMB. At sa Northport naman sila kukuha ng isang player. Maraming naniniwala na baka ang kunin ng San Miguel ngayon ay itong si Gio Halalon at itong si Cade Flores para ma-address yung pagkukulang nila doon sa center at sa point guard position. Unahin natin dito sa point guard, mas bagay siguro kung si Gio Halalon makuha ng San Miguel. Dahil ito isang veterano plus alam natin ito yung tinatawag na hard-nosed defender. Ibig sabihin, very physical ito mag-defense, matindi mag-pressure at yan talagang kinakailangan ng San Miguel. Kaya mukhang okay itong si Gio Halalon kapag nakuha na nila. Pangalawa, ito naman si Cade Flores, yan magagamit talaga nila bilang center. Bukod dito kay Mawala Tautua. Kaya sa tingin ko, mukhang okay na okay ito para dito sa SMB kung sakali na matuloy nga yung kanilang binabalak ngayon. If ever, alam natin na magkakaroon ng matinding, sabihin na nating challenge itong San Miguel kung makukuha nila ang mga nabanggit na players. Dahil alam naman natin na itong SMB talaga ay isa doon sa mga teams na gumagawa ng paraan para ma-upgrade palaging roster nila. Yun nga lang yung pagkuha nila kay Wami Tiongson parang hindi nakatulong dahil mahina ito sa depensa. Kaya naman gagawin ngayon ng San Miguel ay kukuha sila ng ibang point guard at of course isa pang big man dahil nga nakita natin kung gaano kaproblemado SMB pag injured itong si Junmar Fajardo. Kaya sigurado na magiging mas matindi ang resulta nito kapag ang San Miguel ay nakuha na yung mga players na yan ng Northport Batangpier. Magiging mas maganda rotation ni Coach Leo. Nababanggit natin itong mga pagkuha ng mga players. Huwag na rin tayong magulat kung sakasakali yung kalaban sa finals ng San Miguel itong TNT Tropang Giga naman ay kunin itong si Chris Newsome mula dito sa Meralco o kaya si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. Siyempre dahil mga sister teams yan under the same company, kinakailangan nilang idaan ito sa tinatawag na 3-team trade pero never naman yan naging problema sa SMCO MVP group dahil nandyan yung mga farm teams nila. Kaya sa tingin ko isa-suggest na dalawang kukunin nitong Rain or Shine, itong TNT Tropang Giga at malamang sa malamang itong si Robert Bolick. Dahil yung laro ni Bolick bagay dito sa TNT at pwede talaga yan maging complementary dito kay Jordan Heading. Kaya nga tandaan natin next season, nandyan na rin itong si Jason Castro at of course, nandyan na rin itong si Reynam Batak. Kaya sigurado na magiging mas matindi at mas malalim yung roster kung isasama mo pa si Bolick. Kaya sa ngayon naniniwala ang karamihan na itong lineup ng TNT ay set for the future na yan. Kahit sabihin pa natin na hindi sila maka-Grand Slam, kung sakaling matalo ang sila sa final sa SMB, at least magkakaroon sila ng mas magandang chance next year dahil makukuha nila si Bolick at of course, pagdating ng Governors Cup at Commissioners Cup, nandyan itong si Ronde Hollis Jefferson at yan ang magbibigay sa kanila ng bentahe kaya sigurado na magiging mas maganda resulta nito para dito sa TNT Tropang Giga kung sakaling matuloy nga yung mga nabanggit na transaksyon nila. Kaya sigurado na if ever ang San Miguel ay gumawa ng major move, asahan natin na itong TNT Tropang Giga ay susunod kaagad para naman hindi sila sabihin na nating maisahan ng San Miguel pagdating dito sa pagbibigay ng upgrade sa roster.